Ano kaya ang naiisip nila tuwing naririnig nila ang pangalan mo? Sabi ng Proverbs 22 verse 1, "A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver or gold." Napakamakapangyarihan ng pangalan. It is very powerful. It carries the idea of identity. 'Di ba ang ginawa ng Panginoon nung binigyan niya ng authority si Adam to have dominion over creation? Anong ginawa ni Adam? He named those animals. Anong ginawa ng Diyos in the time of creation? He named His creation. Sabi ng isa naming mentor, si Pastor Wayne Young, if you can't name it, you can't manage it. Pangalawang bagay, it carries the idea of purpose. Para saan ito? Malalaman natin ito sa pamamagitan ng pangalan. Kaya napaka-importante niyan. Pangatlo, it carries the idea of value. 'Di ba kapag ang isang bagay, lalo isang sapatos, may nakalagay na Nike, may nakalagay na Adidas, mahal yan, alam natin yan, nakadikit yung pangalan na yun doon. Hindi lang yun basta sapatos dahil nakaangkla doon yung kredibilidad, yung pangalan, yung tatak, yung kalidad, at yung mga bagay na ginamit doon sa sapatos na yun. Alam natin na hindi ordinaryo. It carries the idea of value. At syempre, it carries the idea of influence. Sobrang powerful ng names when it comes to influence sa politics, business, sa anumang area ng buhay natin. Kapag merong mga malalaking pangalan, meron itong kaakibat na impluensya. So names are very powerful. For example, si Google. Si Google ay galing sa salitang Google, ang ibig sabihin niyan is one with 100 zeros. Ibig sabihin, it carries the idea of vast information na pwedeng i-provide ng Google sa buhay ng isang taong magsa-search sa kanya. O yung tindahan na 7-Eleven. Alam nyo ba na kaya 7-Eleven yan? Kasi open sila noon from 7 a.m. to 11 p.m. only. Pero dahil nakilala na sila doon, kahit 24 hours na sila nag-ooperate, yun na, yung naging branding nila. Kasi nga, sobrang importante ng pangalang na i-build nila. Yung Amazon, di ba, sa logo nila from A to Z. It represents a vast products na is nilang maging pinakamalaking online market sa buong mundo nung pinangalanan niya ni Jeff Bezos. At yung Microsoft, ang ibig sabihin ng Microsoft is microcomputer tsaka softwares, which is yun yung ginagawa nila. In these examples, makikita natin yung identity, yung purpose, yung value at influence through these names. It is very powerful. Names carry power. They speak before you ever do. Kaya pala, ang sabi ng Bible, a good name is rather to be chosen than silver or gold. Let us dig deeper more sa topic na yan. Number one, a good name reflects your character. Sabi ng Bible, a good name is rather to be chosen because your character builds your reputation, and your reputation is your testimony. It will either bring glory to God or shame to His name. So makikita natin dito na kapag ang isang tao ay nakapag-build ng maayos na character, makakapag-build siya ng credibility, makakapag-build siya ng trust, and it will reflect Christ in his life. Sabi ng Proverbs 10:17, "The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot." Kapag naiisip mo yung pangalang Abraham, Ruth, yung Esther, ano pumapasok sa isip mo? Kapag narinig mo yung pangalang Dimas, Barabas, Judas, ano pumapasok sa isip mo? Ito yung sinasabi ng Bible that the memory of just is blessed, but the name of the wicked shall rot. So anong klaseng alaala ang gusto mong iwan? Remember, a good name reflects your character and it reflects God in your life through that character na meron ka. Pangalawa, a good name is more valuable than riches. Mas mahalaga pa raw ito kaysa sa kayamanan. Kahit alam natin na sobrang halaga ng kayamanan sa mundong ito. Sabi ng Bible, it is rather to be chosen than great riches. Hindi lang basta riches Sinabi ng Bible, than great riches. Mas piliin mo daw yun kaysa sa sandamukal na kayamanan na pwede mong makuha. Kasi ang kayamanan nauubos, pero ang pangalan, kahit wala ka na, patuloy kang maaalala. Ito ang iiwan mong pamana, lalo na sa iyong pamilya. It will be your legacy.
And that name, they will carry it generation after generation. Sabi ng Ecclesiastes 7:1, a good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. Grabe yun, no? Mas maganda pa raw yan sa luxurious perfume, sa mga luxury cars, sa mga luxury watches, sa mga luho natin sa buhay. Good name is to be chosen kaysa sa mga bagay na yan. Naalala niyo si Job? Si Job na wala ang lahat sa kanya. Pero ang sabi niya, hubad akong dumating sa mundo na ito. Hubad din akong uuwi sa Panginoon. Purihin ang pangalan mo. Pangatlo, a good name brings loving favor. Sabi ng verse, and loving favor rather than silver and gold. So dito tinukoy na yung dalawang bagay na mataas yung value, yung silver at saka yung gold. Ang pera ay bumibili ng bagay, pero ang pangalan ay nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad, koneksyon, at mga kaibigan. Masarap pagkatiwalaan yung mga taong katiwa-tiwala. Kapag meron kang mabuting pangalan, mas epektibo kang magagamit ng Diyos para maimpluwensyahan ang ibang tao papunta sa Panginoon. Sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Pagliwanagin mo yung ilaw na yan para makita nila ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Your testimony is a very powerful story. Hindi man nila mabasa ang Biblia, mababasa at makikita nila ang buhay mo at makikilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Sabi ng Genesis 39 verse 2 to 3, oh, I love this example. Yung buhay ni Joseph. Sabi dito, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Nag-prosper si Joseph dahil sa Panginoon. At nakita ito ng master ni Joseph. That is why pinagkatiwalaan ng master ni Joseph ng maraming kayamanan itong si Jose. At nakita natin nangyari yan. Hindi lang dahil sa pananampalataya ni Joseph, kundi dahil pinili ni Joseph na magkaroon ng mabuting pangalan. At kahit siya ay nakulong na, ang sabi ng Biblia, maging sa loob ng kulungan, ang kanyang pangalan ay naging maayos, ang kanyang kredibilidad ay naging maayos. Pinagpala siya ng Panginoon at sa paglabas niya sa kulungan, iniangat siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto sa Ehipto at ginawa siyang pagpapala sa kanyang pamilya. Nawa, maging isa rin yan sa panalangin natin. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko para maging isang liwanag na buhay at pag-asa sa mga tao upang matagpuan kanila. Sabi ng Colossians 3:17, and whatsoever ye do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Kung nakikinig ka ngayon at wala ka pang relasyon sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hanapin mo ang Panginoon. Tumawag ka sa Kanya. Sapagkat sa pangalan ng Diyos ay hindi lang basta pag-asang matatagpuan mo ang kaligtasan. God bless po sa inyong lahat, and I pray na naging isang malaking hamon at pagpapala ito sa inyo. Ingat po kayo. Pastor Stop.